Happy New Year, Scorpio! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng mystical card at saka ng angel number mo. Kukuha ako ng 3 or hanggang 4 na cards at saka 2 angel number. Magandang guide ito para sa 2024 sa mga Scorpio. Ayan, ease. Ang ibig sabihin nito ay gawing simple or madali ang buhay. Umpisang card pa lang, alam mo na kung ano yung magiging reading mo. Surrender. Huwag i-control ang buhay. Hayaan mo kung ano yung nakatadhana sa iyo. Mukhang meron kang hindi gusto sa mga nangyayari. Pero, ito yon, choice. Na ang ibig sabihin, huwag kang mag-alala kung tama man o mali ang pinili mo. Maraming sitwasyon ang makakapagpatatag sa iyo. Mukha kasing guys may ibinigay na magandang kapalaran sa'yo pero iba yung pinili mo. Kaya nagiging mahirap yung sitwasyon mo. Pero naka-alalay sa'yo yung universe. Ang dami mong choices. Hindi ka pinapabayaan. One, new beginnings. Connected din itong card na ito. 555, get ready for a change. Magandang paalala na ito sa iyo na isurrender mo kay God kung ano man yung mga worries mo. Tutulungan ka niya sa iba't iba niyang options. Alamin naman natin kung ano ang major lessons sa 2023 na makakatulong sa 2024. Paalala lang para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay general reading at guide reading lamang po. Hindi po lahat magre-resonate sa inyo. Kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na bahalang magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ayan, nakatatlo agad tayo. The Devil, Page of Cups, at 4 of Pentacles. Ang major lesson sa 2023 na makakatulong sa 2024 ay yung atensyon mo. Kasi mukhang mas napupunta na sa financial kesa sa bigyan ng pansin yung mga taong nagpapahalaga sa iyo. Nakadalawang cards ka na love ang mas bigyan mo ng atensyon. Kasi pinapaunawa sa iyo na ang bilis ng takbo ng buhay natin. Maraming nagbabago at minsan kung ano yung nakasanayan, yun na talaga yung mas mananaig. At baka mahirapan ka sa huli na wala nang pumapansin sa iyo. Kasi ang pinatatak mo sa isip nila ay yung financial or kita na meron ka. Importante sa buhay natin ang balanse. Sa career, ang advice ng mga cards ay iwasan na maging materialistic. Maging humble at saka wag mo hayaan na yung ambisyon mo ang mag-take over sa moralidad mo. Kasi 2 cards yung nagsasabi na ang ilan sa inyo sa career, ma-handle mo ito ng tama. Kailangan maging creative ka kasi may mga bagong oportunidad at saka changes na mangyayari sa career mo na makakatulong, good man ito or bad. Single ka man or nasa relationship, merong person na mapaglamang na yung sarili lang niya talaga yung iniintindi niya pagdating sa love. Kasi ang ilang single, makaka-encounter ka ng person na physical contact lang ang gusto talaga.
hindi ang relasyon. Sa mga nasa relationship, kailangan sa relasyon ang respeto at saka understanding para maging healthy ito. Temperance, Six of Cups at Knight of Wands, ito naman yung dapat bigyan ng pansin. Nakadalawang cards ka na merong person na estudyante at meron kang exam. Pinakita na rin ito sa ibang reading. Kailangan mo mag-aral. At saka kung gusto mo ng long-term na success at kung gusto mo ikaw yung pipiliin, simulan mo na ngayon. Makinig ka rin sa opinion ng mga taong nasa paligid mo, makakatulong din sila. At saka wag unahin yung love life, masyado pang maaga. Sa financial, ang advice ng mga cards, kailangan ng balanse sa mga ginagastos at saka yung financial na dumarating sa iyo. Marami pang blessings na darating sa business, sa career, sa financial. Pero kailangan maging focus at saka patience. May posibilidad na ang ilan sa inyo magpunta ng ibang bansa, nakadalawang cards ka na, or mag-travel, papunta sa kinalakihan mong lugar. Sa mga single, kailangan mong balansehin ang buhay mo para merong love na darating sa iyo. Sa mga single naman, sa ayaw mo at sa gusto, mahanap ka rin ng past person mo kahit na wala kang social media account dahil na rin sa mga taong konektado sa iyo. Pero kahit bumalik itong past person na to, merong mas seryoso na potential person. Doon ka mas magtuon ng pansin sa bago. Ang ilan na nasa relationship, mas lalong titibay ang relasyon nyo ng person mo, lalo na't ang tagal nyo ng magkakilala. At saka ang ilan sa inyo, may mga hindi magandang behavior yung person mo, pero pilit mo siyang inuunawa. Kasi wala namang perfect na relasyon, meron talagang pagkakaiba kayo ng person mo. Maybe ikaw ito o yung person mo na maingay, energetic, at saka may pagka-immature minsan. Four of Swords, Wheel of Fortune, at the Emperor. Ito naman yung mga cards para sa ano ang goals na dapat gawin or ipagpatuloy. Ikakagulat mo yung mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Kasi kung noon, nag-i-struggle ka sa pag-aaral, sa karir mo, business, sa financial, mababago na yung ikot ng kapalaran mo. Dalawang cards na yung nagsasabi na merong stable na oportunidad sa iyo. Bata ka pa eh. At saka yung pagkakataon na para sa iyo nasa ibang bansa, matagal mo itong gagampanan. Magmamature ka na dun eh. Maraming pagbabago na mangyayari na positibo. Sa health, i-priority ang kalusugan para makaiwas sa sakit at hindi ka ma-ospital. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan, ang tagal pa ng 2024 kaya ingatan mo yung kalusugan mo. Ang ilan naman nagkaroon ng sakit at magkakaroon ka na ng recovery. May babalik mo na sa dati yung kondisyon mo. Sa mga nasa relationship naman, isa sa inyo ng person mo yung nawalan ng pag-asa, nagkakaroon ng kalungkutan. Pero pinapaunawa ng mga cards na yung teamwork nyo ng person mo ang merong mas magandang tagumpay patungkol sa career, stability at saka love life. Kung nagkakaroon man ng problema, may babalik din sa dating estado ang relasyon nyo. Sa mga single, kung sino pa yung hindi mo hinahanap, siya pa yung kusang dumarating. At dalawang cards na yung nagsasabi na may pang long term. Yung person na hinahanap mo talaga, na seryoso sa relasyon, at meron pang stable na pamumuhay. Itong person na to ay older person. Ang ilan sa inyo magkaiba ng lugar or ibang bansa.
nakatira yung person. Eight of Swords, ito yung additional card na ang ibig sabihin, kapag meron kang gusto, hindi naman kailangan agad-agad meron kang desisyon. Kailangan mo munang suriin yung cost and effect ba na mangyayari sa buhay mo. Three of Wands, nakatatlong cards ka na sa travel na pwedeng bumalik ka na sa tinitirahan mo or kung saan ka nagtatrabaho or may plano ka na magpunta ng ibang bansa. At saka ang paalala ng card ay kailangan naka-line up kung ano yung mga gusto mong ma-achieve. The Hierophant, na sa 2024, unti-unti mong makakamit yung mga pinapangarap mo dahil na rin sa pagiging focused, patient, at saka determinado. Pero wag mong kalimutan na sa ups and downs, yung spiritual na connection.